Akala natin tama lahat. Minsan akala natin mag-uti kasi para sa gawain ng Panginoon. Pero kapag hindi na siya nakalain doon sa gusto ng Panginoon, ay wala pa rin mangyayari. At alam niyo po, ang pagmamahal sa lingkod ng Panginoon ay natutunan ko na yung mahalin talaga sila ng sobra. Kasi dumating yung time na nakikita ko, hindi na mahal ng ibang tao yung magulang ko, yung Pastor Joseph. At bilang anak, masakit sa amin yun na naglilingkod siya sa Panginoon. Hindi na nga namin siya nakakasama, pero nagsasabi pa rin kayo hindi maganda sa kanya. Kasi alam, at doon ko naunawaan talaga na hindi perfecto lahat ng pastor. Hindi perfecto lahat ng mga tumatay ko sa harapan. Minsan, nakamali din sila. Hindi perfecto ang Pastor Joseph. May mga time na siguro nagkakamali din siya. At biyaya lang ng Panginoon kung bakit siya nakakapagpatuloy. At kapag natutunan natin na mahalin, yun yung nilagay sa akin ng Panginoon na mahalin talaga yung mga lingkod ng Panginoon. Kasi dumarating din yung time na nasasaktan din sila. At alam niyo po, sa patotoo talaga tayo matapos. At alam niyo po, siguro kailangan natin lahat ito. Alam niyo po, dumating na tayo na sumama lang ako kay Daddy sa gawain. At siya yung speaker nun. Alam ko bakit. Ganun yung sinabi niya. Pero alam niyo po yung sinabi niya. Kaming mga pastor ay nagkakamali din. At hindi kami perfecto. At sabi ko, oo nga no, Lord. Pero sa sobrang taas ng standard natin na, ay, hindi ko dyan ang Panginoon. Yan, makakagawa ng ganito. Yan, makakapagsalita ng ganito. Na nakafocus na tayo dun sa kailangan hindi niya magawa. At kapag nagkamali siya, nakikita natin agad yung pagkakamali niya. At kapag nakita na natin yung pagkakamali niya, dumadami tayo. Ay, si Pastor, ganito. Dumadami tayo. At nalilimutan natin yung pinakakailangan natin gawin. Yung magmahal at umunawa. Na ay si Pastor, ganito yung nasabi niya, ganito yung nagawa niya. Kailangan natin siya ipag-praise. At kapag dumarating yung time na ganun, sabi ko nga sa Panginoon noon, dumating yung time na ganun yung pakiramdam ko na bilang leader. Sabi ko, nag-open sila sa akin, Ate Dar, kasi ganun yung ginawa mo, ganun yung sabi mo, kaya ayaw na namin. Sabi ko na lang sa Panginoon, Lord, di ko ipagtatakol yung sarili ko. So, sabihin sa kanila, kailangan maging ganito, huwag nabibigay sa akin. Sabi ko sa kanila, ipag-pray niyo ko, kasi nagkakamali din ako. At alam niyo po, doon ko na unawaan, dahil sa pagmamahal, una ng Panginoon. At kapag naunawaan natin, ibig sabihin ng pagmamahal. Kapag dumating yung time na nagkakaroon ng pagpupulong, nagkakaroon ng group, kaya papag-usapan yung member, alam mo itong pa-church natin na ito eh. Kaya ayoko magsimba kasi nakikita ko siya doon. Or si Pastor kasi, pag dumating yung time na gano'n, alam niyo po, pinakatunan ko na magandang gawin ay, alam mo yung, tara mga kapatid, mag-pray tayo, mag-pray natin. Kasi alam niyo po, nagkagawa ng pag-ibig, ay nagkakaroon ng unity, nagkakaroon ng pagtutulungan. At kapag nagkaroon ng pagtutulungan, nagkakaroon ng kaayusan. At kung may kaayusan, ay mas nagiging maganda. Lagi lang sinasabi sa akin ni Daddy, kapag may kaayusan, magiging maganda yung paglingkod sa Panginoon. Pero, ibig sabihin, wala nang pagdadaanan, may pinagdadaanan pa rin. Alam nyo, po, na dahil sumasama nga ako kay Daddy, at nakikita ko yung iba't ibang sitwasyon ng mga church. May kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero kapag nagkakaisa po, bawat isa ay nagiging maganda. Di ba kaya nga po lang niyang kanina? May isang katawan, sa harapan ng may kapal. Diba? Tayo yung iisa po. So, merong pastor,
merong workers, merong mga ginagamit pa, mga katuwang ng pastor, sila yung nagmamahal. Kasi alam niyo po, kapag walang nagmamahal sa pastor, walang nagmamahal sa Pastor Joseph, at puro mga may ayaw lang sa kanya, mahihirapan siya makapagpatuloy. Pero dahil meron binigay yung Panginoon na mga nandyan para sa kanya, para magmahal sa kanya, ay nagpapatuloy siya. Ano kung nagagawa ng pagmamahal? Na kapag may nanghina, at nandiyan yung pagmamahal, kahit 5 lang kayo na nagmamahal sa kanya, ay magpapatuloy siya. Magkakaroon siya ng lakas ng loob na merong nandyan, merong nagtitiwala sa akin, merong nagmamahal sa akin. At kapag ganun yung nangyari, ay mas magiging mabuti at mas magiging maganda yung gawain ng Panginoon. Kaya, palagi natin unahin yung pagmamahal. Lagi lang pagmamahal. Kapag napapagod ka na, pagmamahal. Kapag ayaw mo na, pagmamahal. Pag nagtisod ka na, pagmamahal pa din. At minsan, nakamali na tayo na yung ginagawa ko na lang ito kasi para na lang sa Panginoon. Kaya nandito ko para na lang sa Panginoon. Tama naman po siya. Pero kapag nandun yung pagmamahal, hindi natin kaya sabihin, nandito na lang ako kasi para na lang sa Panginoon. Kasi kung may pagmamahal, nandito ako dahil mahal ko yung Panginoon at mahal ko yung mga kasama ko sa church. Di ba nga po? Kaya nga sinabi ko po nung surgery, may tagalines. Paano po kung nasa operating room ka? Sa operating room ka. Tapos, sa operating room po pala, madaming doktor. Hindi lang isa yung mag-o-opera sa'yo, madami sila. Paano po kung, sample lang, kung yung isang pastor, nandun siya sa operating room, tapos tayo yung doktor, yung nurse, yung may nag-assist yun, o yung scissor. Towel. Diba? Tapos yung mag-ano ng gloves sa kanila. Tapos nandun tayo lahat sa isang room na yun. At yung nakaigada na pastor or manggagawa ay nag-aagaw buhay. Tapos sa operahan natin, nag-away-away tayong lahat doon. Ikaw na lang bahala dyan. Basta ko, yung isa aalis din. Ano na mangyayari dun sa pastor pag naiwan siya doon? Diba mamamatay siya? At parang gano'n din po sa gawain na pang sa church. Kapag umaalis tayo, pag iniiwan natin, ay parang inahayaan natin mamatay. Di ba po? Kasi meron ako isang napanood sa Korea yun eh. Parang movie, mga Korean movie, mahilig sila sa ganyan mga opera-opera. May napanood ako, opera sila. Yung gusto nila, itong doktor yung mag-opera. Gusto nung iba, ito. Isa, at nandun sila lahat sa loob. Ngayon, parang nagkaroon ng pagkakamali, biglang nag-bleed. Mali yung dugo, tumagas yung dugo. Parang nag-ano sila doon. Yan. Hanggang sa, parang ayaw na ata mag-opera. Yung katawan mo nandun nakabukas. Iniwan ka rin. Di ba po? Parang ganun lang din sa paglilingkod sa church. Na-realize ko yun, nung nasa sentro po ako, parang nakatayo lang ako doon. Kasi nga, nang pasaway pa ako. Sabi ko, maalis ako dito. Hindi ako tutulong sa Pastor Joseph paglingkod. Parang gano'n na din yung ginawa ko. Kasi noon, ang naisip lang lagi ng kabataan, umalis, gawin yung gusto, para lang maging okay. At yung time na yun, hindi ko alam na madami din pala yung, parang may ayaw sa paglilingkod ng pastor or sa desisyon niya. At mati yung time na parang ayaw ko na lang din sumunod. At sabi na din, devotion kayo! Gano'n kayo? Ayaw ko pa rin mga mag-devotion nga. Nakakatry nga. Hindi ka pa rin gigising. At dumating yung time, sabi ko sa Panginoon, Lord, oo nga, nahihirapan pala siya. Kasi, mating yung time na sinabi ng daddy sa amin na, kailangan tumulong kayo sa gawain
Kailangan mag-inis kayo dun sa church. Kailangan maging active kayo sa gawain ng Panginoon. Kasi paano maniniwala sa akin yung tao kung hindi kayo sumusunod sa akin? At doon ay parang, ano Lord? Ano nga ba makakapagpatuloy kung aalis pa kami? Kung kami mismo na kailangan ni Daddy ay mawawala. Parang nailagay ko siya sa, sa operating room. Paano kung nandun si Daddy? At hinihingi niya yung tulong namin. Hindi siya nakakatayo, hindi siya makakain, hindi niya kaya gumalaw, nahiga lang siguro. So, Lord, paano kung nakahiga lang siya? Tapos kailangan niya yung tulong namin, nag-alisan kami. So, mamamatay na lang siya doon. At doon ko naintindihan na sa gawain ng Panginoon. Kapag nawawala tayo, pag nawawala yung mga inaasahan niya, kasi kunyari, darling, dapat na maulog, dapat na maulog, ay wala ka. Diba, mamamatay siya at mauuhaw na siya, magugutom na lang siya doon. Pero kung nandun tayo, kasi, diba, kunyari ka po. Kita mo yung magulang mo, ako, kita ko si Daddy. Ganun yung pinagdadaanan niya. Dahil, ako mahinain yung loob ko, hindi ko kaya yung mga ganun, hindi ko kaya nakakita ng mga ganun. Ayoko. Hindi na kayo, totoo na nga lang. Alam mo po, dumating yung time. Nagkasakit si Daddy. Nasa kwarto po siya. At hindi ko siya kaya tignan. Hindi siya kaya tignan. Parang nasasaktan ako. Kasi di ba po, parang nagkaroon siya sakit pa na magayong paa niya, tapos parang lumilipat-lipat. Hindi niya kaya tumayo. Hindi niya, pag uupo siya, umuulat siya. Pag nakain siya, nakakain siya, na din siya kumakain. At sinisikap niya pa rin ng mag-speaker, ibuhat siya, para nang makatayo sa mundo dito. Hindi ko kaya siya makita. Hindi niya ako, silip-silip lang ako gano'n. Salis na ulit ako. Sabi ni Daddy, ba't di mo ako pinupunta? Di mo ako pinag-report. Ang sabi ni Daddy, baka pag namatay ako, wala ka pa. At nung ko na-realize na sabi ko, hindi ko talaga siya kaya makita na nahihirapan. Pero, pinakita sa akin ng Panginoon na paano magiging matatag yung church kung wala ka doon. Kahit nasasaktan ako noon, kahit nahirapan ako, pumasok ako. Kasi sabi ni Daddy, sige, mag-pray niya ako. Makapaikot kami, pinag-pray namin si Daddy. Kasi nasabihin niya, kapag kinuha siya ng Panginoon, ganyan. Nagpe-pray nga kami pala kasi. At dumating yung time, sabi ko, Lord, oo nga, no? Kung siya yung simbahan, si Daddy yung simbahan, tapos ako, nagkatago ako kasi ayoko makita yung gano'n nangyayari sa kanya, sa church. Paano magiging matatag yung church? Paano magiging okay yung church kung wala ako? Pero hindi yun dahil sa atin, dahil sa Panginoon. Pero tayo na pinagkakatiwalaan ng Panginoon, ay mahalaga na nandun tayo. Na kapag nandun yung pag-ibig, kahit masakit, kaya mong harap. Harap ko talaga, sabi ko, kaya ko to, pero hindi ko papatulunin. Hindi pa naman mamatay si Daddy, parang ako nagwawala sa iyak to. Hindi, kaya ko to. At, ayun, sabi natin, darling, ang layan ko, ganyan. Tapos, hanggang sa nakaya ko na, naalalayan ko na siya, tapos, minsan, inaanohan ko siya ng pagkain, pero hindi ko siya kaya buhat, kaya sila mami na doon. At, sabi ko, Lord, kapag pinilit mo yung sarili mo, kahit hindi mo siya kaya, kahit masakit para sa inyo makita yung gano'n, pero nandun ka, nararamdaman yung pagmamahal mo, na nagkakaroon ng pagbabago ka. Ikaw mismo, nagiging okay ka, may natutunan ka, at yung tinutulungan mo ay lumalakas. Parang gano'n lang din ko sa gawain na pang sa simbahan. Na kapag nagtulungan tayo, nagiging maganda po yung gawain ng Panginoon. Pero kapag hindi tayo nagtulungan, ay nagiging magulo. At kung ano man yung mga problema na pinagdadaanan, ay palagi mayroong kaayusan natin sa Panginoon. Kaya pinapahintulutan ng Panginoon yung mga bagay, yung mga sitwasyon, dahil may tinuturo yung Panginoon sa atin o sa ibang tao. At doon ko naiintindihan na kapag may tinuro yung Panginoon, may mahal tayo ng Panginoon. Kapag pinalo tayo ng Panginoon, may mahal tayo ng Panginoon. Kapag nalay tayo ng Panginoon, anak, mali na yung ginagawa mo. Mahal
mahal tayo ng Panginoon. Kasi di ba, pag walang nagtuturo, pag walang nagpapalo sa atin, paano natin mauunawaan na mali yung ginagawa natin? Pero kapag mayroong tagapagturo, kapag nandiyan yung pagmamahal, nauunawaan natin, nagiging maayos yung buhay natin. Di ba po? Kaya salamat sa Panginoon. Nandito, ay tinuro niya kung paano maging kung paano magmahal, kung paano magkaroon ng pagkatsaga sa pagmamahal. Dahil kung hindi ito, sinabi ni, Tagalog lang. Apostle Paul? Ano ang Tagalog yun? Pablo. Apostol Pablo. Hindi niya yung tinuro. Hindi siya nagmalisabi sa Corinto. Diba? Paano? At dito sa church, paano mabubuhay ang isang simbahan kung walang poster? Kung walang bubo, paano mabubuhay yung buong church? Hindi naman pwede namin makahawak. Paano po? Sample. Isa po sa atin ay parang mga poster dito. Tayo nagkakayo sa church, tayo mahaligi ng church. Nabawasan. Kasi yung nabawasan, halika na, sumama ka na sa akin. Boss ulit, babagsak na yung kabila. Ayun, isa din ako. Babagsak na yung simbahan. Pero kung nanatili tayo, matatag, kahit sa panahon ng bagyo, kahit sa panahon ng kahirapan, di ba pag bagyo, parang nililipat lagi yung bubong. Parang ang hirap labanan. Pero nga po kung napanood, parang bagyo yun. Hindi ka naman sa lugar yun, parang bagyo. Tapos nagtutulungan sila, inahawakan nila yung mga meron pa isang pwede, si Pastora Salve. Sa bahay po nila, bumagyo. Yung bahay po nila, hindi po sa akin. Kesa, maging magulo pa, tulungan na lang kayo. Kesa, bakit pa yung sitwasyon, mag-pray na lang kayo. At kapag nagkaroon ng pag-ibig, nagkakaroon ng pagtutulungan. At pamuli ay, kapag nagkaroon ng pagmamahal, na puno ng pagmamahal ng simbahan, yung kakaiba yung nangyayari. Kakaiba yung mararamdaman una ng tagapanguna ng lahat, pati yung mga nasa palibot. Na kapag dumaan sila, parang may kakaiba dito. Parang nararamdaman namin yung pagmamahal. Parang nararamdaman namin yung Panginoon. Nararamdaman namin yung pagkakaisa. Ay magugulat tayo na hindi natin ini-invite yung mga tao, sila mismo yung pumapasok sa church. Dahil once na maramdaman nila yun, Diyos ng banal na Espiritu, ay talagang magugulat tayo mismo, ay magugulat sa ginagawa. Minsan, pag may ginagawa yung Panginoon sa buhay natin, minagugulat tayo na gabi, ang galing ng Panginoon, ginawa yun ng Panginoon. Ganun yung nagagawa ng pagmamahal. Na kapag na hindi natin alam, kunyari, kapatid natin na ito, sa Israel, nanghihina pala siya. Nakikita mo yung sitwasyon niya, nakikita mo yung pangit sa kanya. Pero dahil nanaig, mas nanalo yung pag-ibig, sige, pag-pray natin siya. Kailangan niya tayo. At kapag nagkaroon ng pagtutulungan, kaya sabi ko, ay laging merong tagumpay. Pero hindi siya madali, may mga proseso ang lahat. Pero kapag nauna yung pag-ibig, kahit gano'n pa kahirap, kahit gano'n pa kasakit, ay masaya. At talagang makikita yung bunga ng fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, kapag mayroong pagmamahal. Kapag nangibabaw yung pagmamahal sa buhay natin, ay talagang manunugod yung Panginoon na kahit mahirap na, Lord, nahirapan na po ako, nasaktan ako, natitisod ako. Pero Lord, dito pa rin ako, suporta ako, tutulong ako, at hindi ako mawawala. Nanay pa rin yung pagmamahal ko dahil mahal ko kayo, Panginoon, kaya mahal ko din ang lahat ng tao sa simbahan. Kapag ganun ang nangyari, magugulat tayo hanggang sa nasasanay na tayo na magmahal talaga na kahit naaway ka pa niya at sinasaktan ka pa niya, Lord, mahal ko siya. Na kapag nangibabaw yung pagmamahal, di ba pagmamahal yun ng ibabaw, hindi natin makikita yung pangit sa kanya. Di ba po, pag may mahal tayong, pakuli po, pag may mahal tayong tao, nangyari ako, may mahal akong tao, kaibigan ako, best friend, kapag may sinabi yung ibang tao sa kanya na hindi maganda, hindi ka naniniwala, ay hindi siya ganyan. Kasi ganito siya, ito siya, ganito siya.
Parang gano'n lang din sa paglilingkod sa Panginoon. Nakapagmahal natin yung mga kapatid natin sa Panginoon. Kahit gano'n pa kapangit yung marinig natin, kahit gano'n pa kasakit yung gawin sa atin, pinakikita natin palagi yung mabuti. Yung mabuti sa Kanya. Dahil gano'n po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Iba po namatay yung Panginoon para sa atin. Kahit gano'n yung ginawa nila sa Panginoon, ano lang sinabi ng Panginoon? Patawarin. Doon pa rin yung pagmamahal. Na kahit sinasaktan na yung Panginoon, kahit sobra na yung ginagawa sa Kanya, magmamahal at magpapatawad pa rin yung sinasabi ng Panginoon. And lagi natin sinasabi, I wanna be like Jesus, be like Jesus. Maging kagaya ng Panginoon. At ang pagiging kagaya ng Panginoon, yung pagmamahal, una pa lang, may makita sa atin bilang isang Christian. Diba po, kapag lumabas tayo sa lugar na ito, nakasama natin yung ibang tao sa mundo, nakikita yung pagkakaiba bilang isang Christian. Na minsan, nagugulat sila, bakit kaya mo siyang mahalin? Ganda yung ginagawa niya. Pwede na natin sabihin na kasi gano'n yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya kahit sasaktan ka na, nandun pa rin yung kapayapaan, nandun pa rin saya na ay sama ko yung Panginoon at ganito magmahal ang Panginoon. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na maging kagaya niya, magmahal ng kagaya niya, na kahit magulo yung sitwasyon, kahit mahirap, o kahit ano man yung pinagdadaanan, kapag nagmahal tayo ng kagaya sa Panginoon, hindi natin makikita yung hirap na pinagdadaanan kasi nagmamahal tayo. Kaya patuloy tayo magmahal at patuloy na palaging mag-ibabaw yung pagmamahal sa buhay natin. Kaya kapag gano'n yung nangyari, mag-ibabaw yung pagmamahal, ay palaging magiging maganda yung nangyari. Diba kapag nagmamahal ka, palagi kang masaya, palagi kang excited. Kapag nanguna yung pagmamahal, kahit sa panahon na mahirap, kahit sa panahon na ayaw muna, pero nandun yung pagmamahal, nakakapagpatuloy tayo. Biyaya ng Panginoon. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na hindi mawala yung love, yung pagmamahal sa puso natin. Dahil kapag nawala yung love, parang kagalit natin lahat. Di ba po? Pag wala kang pagmamahal, parang kaaway mo lahat. Parang tingin mo kagalit mo lang. Pero kung merong pagmamahal, lagi kang inspired na, ay, mahal ko itong kapatid ko na to. Ay, excited ako makita itong kapatid ko na to. Dahil merong love sa puso natin. At hayaan natin na mangibabaw yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. At mag-reflect yun sa tao. Na ito yung pagmamahal ng Panginoon. Ito yung isang Kristiyano. Ito ako. Hindi ako kagaya nila na magagalitin, hindi ako kagaya nila matampuhin, hindi ako kagaya nila na ano yung ginagawa sa akong Kristiyano. Yung standard ko ay yung Panginoon. Ano man yung nakikita natin, ano man yung pangit sa pagdinig natin o mata natin, pag nag-ibabaw yung pagmamahal ng Panginoon, natin merong kaayusan at pag-unawa. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na yun yung mag-ibabaw sa buhay natin, hindi lang sa simbahan, kundi sa lahat ng pupuntahan natin, sa lahat ng mga kasalubong natin, at lahat ng mga kausap natin. Na kapag may nagkwento sa atin na, kapatid, ganito yung nangyari, alam mo ba, ganito siya, ito, may kapatid, mag-pray tayo. Palalangin natin siya sa Panginoon. Dahil sa panahon na hindi okay yung kapatid natin sa Panginoon, kailangan niya ng panalangin. Kailangan niya ng pag-ibig. Kasi kapag walang pag-ibig, ay nawawala, namamatay. Pero kung may pag-ibig, kahit nangihina siya, kapag naramdaman niya yung pagmamahal, ilalakas ulit siya. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na palaging mag-ibabaw yung pagmamahal, pag-uunawaan, at pagkakaisa sa bawat sa atin. Palagi natin unahin yung Panginoon. Hindi natin tignan yung sitwasyon, kundi yung tignan natin yung pangako ng Panginoon na ganito ngayon yung sitwasyon, hindi maganda, mahirap, pero alam ko, Lord, na pagkatapos nito, ay yung tagumpay na sama-sama pa din kami. Alam mo yun, di ba? Ang saya po na sabay-sabay kayo dun sa tagumpay. Yung sabay-sabay kayo nag-celebrate na kumpleto kami. Sabay mas masaya mag-celebrate doon. Diba pag may kulang sa pamilya, hindi nakapunta ng Pasko. Habang may hindi nakapunta, nalulungkot tayo. Pero kung sama-sama tayo nagdidiwa, ay masaya tayo.
Na kaya kahit mahirap yung sitwasyon, titignan lang natin yung hinaharap, Lord. Pagkatapos nito, sabay-sabay kami magpupuli, sabay-sabay kami natatayo. Na kahit mahirap, sabay-sabay pa din kami, Panginoon. At doon ay makikita talaga yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Nagaya na inawit kanina.